alam nyo po ba mga kababayan, na kanina po merong naging panawagan itong si Senator Bato de la Rosa. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na ang daming ginagamit dito ni Senator Bato. Una, human shield. Yung mga taga-suporta po niya mga kababayan, sinasamantala niya yung pagsuporta sa kanya. Pangalawa naman mga kababayan, alam naman natin talaga na protektado ng Senado mga kababayan, ito pong si Senator Bato. Kaya nga mga kababayan, ang daming naganap kanina. Nakaiglip lang tayo ng konti. Aba, ang dami nang nangyari na kung saan mga kababayan may nangyaring putukan, pero hanggang ngayon hindi pa alam kung sino mga kababayan yung gunman at kung saan nanggaling mga kababayan or kung kanino mang gamit yung ginamit mga kababayan doon po sa pagpapaputok ng baril diyan po mga kababayan sa Senate. So ngayon, pakinggan muna natin itong panawagan ni Senator Bato kanina, and then pag-usapan po natin mga kababayan itong ibang mga naging kaganapan, kasi unfair naman sa NBI na napapagbintangan. Ano po, kasi wala naman nakita eh. Wala naman nakita na taga-NBI mga kababayan. Pero ang pinagbibintangan ni Senator Amy Marcos, mga taga-NBI daw yung sumubok pumasok at nagdidrill daw mga kababayan para daw po makapasok po sa Senado at para kuhanin etong si Senator Bato. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan muna natin. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nananawagan sa inyo. Sana tulungan. Hindi, pero sa pagkakataong to, pagkakaalam ko parang ligtas po ata siya ng 3 days. Kasi 72 days pinasasagot po mga kababayan yung respondent at saka itong kampo, syempre ni Senator Bato de la Rosa, at yung mga magi-implement ng arrest warrant. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali dito po kay Senator Bato. At yun pong inilabas na sagot ng Korte Suprema mga kababayan, pero wala po tayong nakitang aktual na TRO. Ano po, so ngayon ito ituloy muna natin, and then pag-usapan natin mamaya yon. Ano ako? Huwag po tayong papayag ng another Pilipino Yan. na dalhin sa dahig. Pangalawa, Human shield. kay Pangulong Duterte. 72 hours, 72 hours, sorry, 72 hours. Ako nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito. Yan. Kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Human shield. Ako pinakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, Ginamit ang taong bayan o yung emosyon. pumunta kayo dito. Ako nanawagan Ginamit niya yung emosyon ng taong bayan, ng mga taga-suporta niya. sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay arestuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila Sabi dito, akala ko ba matapang yan? Di ba bring it on? Wala. Wala yung tapang niya mga kababayan ngayon. Gumagamit siya ng style ni Kibuloy, human shield. Di ba tinatawag niya yung mga taga-suporta niya, punta kayo sa harap ng Senado, mag-vigil daw mga kababayan, manalangin, magdasal. O kung ano-ano pang gagawin nila dyan. Pero hindi naman pagdadasal o pananalangin o vigil yung ginagawa nila. Kung hindi talagang pambabastos mga kababayan doon sa iba mga kasamahan ni Senator Bato de la Rosa na senador. Katulad ni Tito Sen kanina, di ba kita nyo kung paano bastusin ang mga taga-suporta ni Bato etong si Tito Sen. Anyway, ituloy muna natin to. ako ginaganito? Ang nanawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting Iba ang ginagawa ng mga taga-suporta mo, Senator Bato, kung alam mo lang. pag-aaklas. Ako po'y nananawagan
ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. So yan, 'di ba kung titingnan niyo mga kababayan, after po ng mga panawagan ni Senator Bato na ganyan, and then 'di ba, may mga dumating na Marines, tapos kung titingnan niyo, may mga nangyaring putukan diyan po sa Senate, pero hanggang ngayon hindi pa ata nakikita kung sino yung nagpaputok mga kababayan. So ngayon, habang nangyayari yung mga putukan na yan, spotted si Senator Bato mga kababayan na nanonood sa News 5. Ayan o, tingnan nyo. Ayan o, Senator Ronald Bato de la Rosa is watching mga kababayan. Spotted na nanonood po si Senator Bato ng kaganapan diyan po sa Senado habang nagkakaroon ng kaguluhan kuno diyan po sa loob ng Senado. So sabi nga dito, Senator Bato pinapanood ang News Live. Update sa Senado. Nakuha ng pinapanood ng opisyal na Facebook page ni Senator Bato de la Rosa ang Facebook Live ng News 5, correspondent Mean Los Baños sa mga nangyari sa loob ng Senado ngayong Miyerkules mga kababayan. Tapos alam niyo yung pinakamasaklap pa dyan, kung titingnan nyo, dun po sa mga nangyaring putukan ng sinasabi ng USAA, ano daw mga kababayan, mga taga-NBI daw ang pumunta doon at nagtatangkang pumasok. Pero nagsalita po dyan si NBI Director Matibag at sabi niya po mga kababayan, walang NBI personnel sa loob ng Senado. Iginit ni NBI Director Melvin Matibag na walang NBI personnel sa loob ng Senado o Senate Building ngayong gabi. Aniya, walang instruction sa kanila na pumasok sa Senate Building mga kababayan. Kaya yung pinapalabas nila na kesyo may nagdidrill daw, may nagbabarena mga kababayan para makapasok, kaya doon nagkaroon ng putukan. Tingin ko mga kababayan parang drama lang yan. Eto, personal opinion ko to Tingin ko parang drama lang yan. Kasi hindi pa nakikita hanggang ngayon yung gunman Yung nagpaputok mga kababayan. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, sunod-sunod yung pag-atake. 'Di ba? Sunod-sunod yung pag-atake ni Senator Amy Marcos sa NBI. Tingnan niyo pakinggan niyo to. May mga sinasabi pa na may mga nag-utos daw. Dito daw po sa NBI, may mga nag-utos daw mga kababayan na lusubin daw po etong Senado. So sabi dito, basahin muna natin yung caption. Sabi ng NBI agent, inutusan sila na arestuin si Bato kahit daw po mga kababayan may bawian ng buhay. Yan yung sinasabi ni Senator Amy Marcos Sabi daw ng mga taga-NBI agent, inutusan daw sila para arestuin si Bato kahit daw may bawian ng buhay mga kababayan. O ibig sabihin, kahit may madamay na inosente. So ngayon, eto, pakinggan muna natin to. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic. Sabi dito, nagsalita na rin si PBBM Sir Jake, walang NBI dyan. Kaya nga po di ba hinahanap nila ang presidente? Sabi ko nga mga kababayan doon sa mga naghahanap sa presidente, ang presidente ay nakamasid lamang po mga kababayan at ipinauubaya niya sa mga otoridad kung ano man po yung kaganapan na nangyayari dyan sa Senado. Di ba sinasabi nga nila mga kababayan ng mga senador, na wala daw pong pakialam ang executive sa Senado. Di ba sinasabi ng mga senador yan? Dahil nga co-equal branches, yun yung sinasabi nila mga kababayan. Ngayon, sinasabi ng mga taga-suporta nila nasan daw ang presidente. Maliwanag na nakamasid ang presidente. 'Di ba? Tinitingnan kung ano yung kaganapan at ipinauubaya sa mga otoridad mga kababayan. At saka kung titingnan nyo, talagang pakiramdam ko talaga dito mga kababayan in my personal opinion, talagang po yan, mukhang drama lang yan. Di po ba? Mukhang drama lang yan, Tanyo. Sunod-sunod yung pag-atake ni Senator Amy sa NBI, mga kababayan. Andito kami at yung Pakinggan nyo, karamihan ng senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na
kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP. Dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito. Pero Tsaka hindi nakikialam ang presidente dyan. Hindi nakikialam ang presidente dyan eh. At saka walang inuutos na karahasan ng presidente. talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador Fake at hindi news. kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang deny Alam mo, Senator Amy Marcos, gusto mo ng real talk? Kung hindi naman dahil sa inyo, hindi magkakagulo dyan. Eh bakit nung si Tito Sen ng Senate President dyan, tahimik ang Senado? Di ba mga kababayan, tingnan nyo maigi, buhat nung nagpalit ng leadership ang Senado, nagkagulo na. Nagkagulo na. At kung hindi ninyo pinapunta si Bato de la Rosa dyan, hindi magkakagulo. Di ba mga kababayan? Kung hindi sila nagpalit ng Senate President, tahimik sana ang Senado. Pero buhat nga nung nagpalit ng leadership, biglang nagkaganito na mga kababayan, nagkagulo na. At kung ano-ano ng mga ka-fake news ang sinasabi ni Senator Amy sa publiko. to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, Diba? basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya Hudas na hudas. Hudas na hudas si Senator Amy Marcos. 'Di ba, idinidiin niya yung kanyang kapatid. Paano nyo kaya nasisikmura na gumawa ng drama dyan sa Senado habang idinidiin mo yung kapatid mo, Senator Amy? Sa talang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ate na idinidiin yung nakababata niyang kapatid. Para lang sa walang kakwenta-kwentang drama nyo dyan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sila ang nagpagulo ng Senado. Ang tahimik ng Senado nung si Tito Sen ng Senate President dyan. Ngayon, si PBBM na naman na may kasalanan. Kasalanan ba ni PBBM na si Senator Bato de la Rosa nagpakatuta kay Duterte kaya nakagawa ng mga ganyang klase ng gawain na humantong sa point na ipinaaresto na mga kababayan ng International Criminal Court. Hindi kasalanan ng presidente yan. Ngayon na nakakapagtaka dito kay Senator Amy, kita nyo nag-imbento pa ng kwento, mabigat na akusasyon yan. Laban kay PBBM. Anyway, tuloy pa natin. Hindi na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Ikaw nga nagsabi. Kakasabi mo lang kanina si PBBM. Tapos ngayon sabi mo walang nag-utos nito para magkaroon ng kaguluhan dyan. Di baka nga gawa-gawa nyo yan? Actually, may sinabi nga siya mga kababayan nasan ba yun? Click nga natin tong ano niya. May sinabi siya dito na baka daw isipin ng tao drama daw nila yon. Asan ba yon? Yung bumubulong-bulong siya, eto ata yun. Nandito tayo, Yan. nagpe-press con sila. Naku, alin ba dito ang paniniwalaan namin? Talaga naman, lahat denied to death. Sino nag-utos na lusubin ang Senado? Lahat sila hugas kamay, lahat sila ayaw sumagot ng tawag namin ng nagpuputukan. Sa hulog-dulo nito, hindi ako magtataka kapag sinisi ang mga senador na nagpaandar, nagpasabog ng kung ano. Di ba mga kababayan, sa kanya na mismo nang galing? Hindi na sa dulot-dulo daw po niyan, sa madalit salita, hindi na daw po siya magtataka kung sisisihin daw po yung mga senador na may pakana daw po mga kababayan ng ganyang klase ng drama sa loob ng Senado. Posible. Diba? Hanggang ngayon nga wala pa yung gunman mga kababayan kung hindi drama yan, di sana nakilala na mga kababayan kung sino yung kung sino yung gunman. Sabi nga dito, usahan nagpaputo. Kaya nga, diba, wala nga silang maipakita na mga resibo man lang na may pumasok na NBI. Basta lang sinisisi nila ang NBI mga kababayan. At ngayon, eto si Senator Amy. Sinasabi niya dito mismo sa kanyang bibig ng galing, hindi na daw siya magtataka kung sa dulot-dulo daw nito, sasabihin na ito daw ay pakana ng mga senador. Kung sisisihin daw ang mga senador. Para lang lihisin ang pag-aresto ni Bato at ang impeachment.
Inunahan niya na agad ang taong bayan, mga kababayan, na linisin yung mga senator. 'Di ba? Hindi na nakakapagtaka kung drama niyo talaga 'yan para lang idiin si PBBM. Eto na naman tayo, flood control na naman. Oh, 'di ba mga kababayan? Yan si Senator Amy. 'Di ba? Ang huwarang kapatid na ipinapahamak ang kapatid. 'Di ba? O sabi daw dito mga kababayan, sinagot din niya yung aligasyon ng marami nating mga kababayang Pilipino kasi marami talaga nakapansin. Marami ang nagsasabi ng mga kababayang Pilipino po natin na yan daw po mga kababayan ay literal na gawa-gawa lang, imbento lang, ano po, drama lang para ilihis ang usapin kay Senator Bato. So ngayon ito, pakinggan po natin. Okay. Sabi nga dito, sabi nila gawa-gawa lang daw namin ito. Okay, ngayon bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan. Kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakyat eh. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito. Halatang Dito drama, sa Senate ng Republika ng Pilipinas. Ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pag... Hindi, yan naman talaga mga kababayan ng katotohanan. Tapos alam niyo pa yung pinakamatindi sa script na to. Alam niyo yung pinakamatindi sa gawa-gawang to, in my personal opinion mga kababayan na napansin ko. Based po dito sa mga nangyari. At base na rin sa komento ng mga kababayang Pilipino po natin. Hindi ba kayo nagtataka? Ano yung naratibo ng mga DD-shit mga kababayan? Sakalang naman nagkaroon ng ano dyan, ng putukan dyan nung nawala na yung 5 senator, nung nakauwi na ng ligtas sa kanilang tahanan, si Tito Sen, si Naping Lacson, sina Risa Ontiveros, sina Kiko Pangilinan at sina Bam Aquino. Pati daw si Tito Sen mga kababayan, yan na yung bagong naratibo nila ngayon. 'Di ba? Parang ang dating sinisisi pa nila yung 5 at yung 5 daw yung may pakana. Yan yung naratibo ngayon ng mga DD-shit mga kababayan. Kaya nga nakakapagtaka dito eh. Bakit nila pinatay yung ilaw? Ako nagtataka ko bakit nila pinatay yung ilaw? Paano makikita yung mga tao doon? 'Di ba? Kung talagang may pumapasok. Tsaka dapat mga kababayan, yung mga taga-USAA, dapat may mga bodycam kayo. Dapat may mga bodycam kayo para kita ng taong bayan kung ano talaga nangyari doon sa putukan na yun. Diba? Dapat nire-require din ng Senado yan. Kasi diba minsan pinag-uusapan sa Senate mga kababayan na dapat daw yung mga kapulisan magsuot ng bodycam tuwing may operation. Dapat yung USAA meron ding bodycam mga kababayan. Meron ding bodycam para kita kung ano talaga yung nangyari. Para hindi naman isipin ng taong bayan na drama lang. Ayan marami nga nagko-comment sa comment section natin, drama nga lang daw. Hindi ko masisisi ang taong bayan kung bakit nila sinasabing drama lang. Kasi parang nga sa akin, in my personal opinion at base na rin sa taong bayan, talagang mukhang drama lang talaga ito. At itong sinasabi ni Senator Amy Marcos, inuunahan niya na ano po yung perspective ng taong bayan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Takpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin. Kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na. Bakit todo deny kayo? Hindi naman namin kayo pinaghihinalaan eh. Bakit masyado mong inuunahan yung mga mangyayari? Di ba mga kababayan? Hindi naman natin pinaghihinalaan si Senator Amy at yung mga kasamahan niya. Bakit pinangungunahan niya yung mga mangyayari? Di ba? Bakit pinangungunahan niya yung perspective ng taong bayan? Di po ba mga kababayan? So ngayon kung titingnan nyo, yan po yung isa sa mga drama ni Senator Amy. Pero tandaan po natin mga kababayan tandaan po nating maigi at mabuti to. Hindi magkakaroon ng kaguluhan dyan sa Senado kung hindi kayo nagtangka ng Senate ko, Senator Amy. At mas lalong hindi magkakaroon ng kaguluhan dyan sa Senado kung isinusurrender at isinusuko nyo na yan si Senator Bato. Diba? Kung hindi kinukupkop ng Senado, kinakanlong ng Senado, etong si Senator Bato. Sa katandaan nyo mga kababayan diba sinasabi ng mga DD-shit, corrupt daw si Tito Sen. Sinasabi ng mga DD-shit, nakatanggap daw ng maleta etong si Tito Sen base doon sa aligasyon ng 18
nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, eto ba yung kurap na politician? Ito dati ko pang sinasabi to. Ang topic pa lang natin dati mga kababayan yung issue ng Itbulaga. Dati ko pa lang sinasabi to na si Tito Sen talaga sa poll hindi po kumukuha ng driver yan. At talagang siya nagmamaneho ng kanyang sasakyan mga kababayan pagpasok at pag-uwi ng bahay. 'Di ba? Pagpasok at paglabas ng trabaho, pag-uwi ng bahay. Siya po nagmamaneho ng sasakyan niya. Ngayon naman mga kababayan, kung titingnan nyo rin, maliwanag din naman na nung naging Senate President itong si Tito Sen, hindi niya po ginalaw ang pondo ng Senado. Ibinalik niya ng buong buo sa kaban ng bayan yung pera ng Senado. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, ito yung isang patunay na totoo yung sinasabi ko noon pa man. Tingnan nyo ha kung gaano katindi yung pambabastos na ginawa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa dito po kay Tito Sen. Diba? Grabe. Ayan o. Ang nakakapagtaka naman dito mga kababayan, bakit hinayaan lang ng mga kapulisan? Di ba ang dami-daming pulis dyan sa labas oh? Bakit hinayaan lang nila? Hindi ba nila nahuli yung tao mga kababayan na ng bato? Ng battle ng tubig? At ng buhos ng tubig sa sasakyan ni Tito Sen? Di ba mga kababayan, di ba nahuli ng mga kapulisan yan? Kaya hindi ko masisisi si Tito Sen kung bakit galit na galit mga kababayan. Kasi nga naman grabe yung ginawa sa kanya na pang-assault nitong mga taga-suporta ni Senator Bato. So eto nga yung isa pa sa mga video mga kababayan no, na mismong patunay na talagang si Tito Sen mag-isa lang sa sasakyan niya. Sir, kamusta po sir? Ayan o. Kamusta po Tito Sen? Sir, kamusta po sir? Sir, kamusta po sir? Oh. Kamusta po? Kamusta po sir? Kamusta po? Diba? Kamusta po Tito Sen? Ngayon mga kababayan, kita nyo yung ginawa ng mga taga-suporta ni Senator Bato kay Tito Sen. Hindi na nga nila inirespeto yung matanda, kita nila nag-iisa. Mga kababayan, doon sa kanyang sasakyan, nagmamaneho pa uwi. Ano po, palabas ng Senado. Ang ginawa, kita nyo naman, hinabol yung sasakyan ni Tito Sen, tinapunan ng tubig, and then binato mga kababayan ng bottled water. Di po ba? O sabi dito ni Roxy, deserve daw. Mas deserve ni Batong mahuli. Para sa akin mas deserve ni Batong mahuli. At maaresto at maisakay sa eroplano papuntang Dahig. At mas lalong deserve ni Duterte na mabulok sa bilangguan. Hindi, sorry mas deserve ni, kahit buhusan nyo ng buhusan ng sasakyan ni Tito Sen, hindi nyo may aalis mga kababayan na si Duterte ay mabubulok sa bilangguan ng Dahig. Diba? Yun yung pinakamatindi dyan. O ngayon, mga kababayan, naglabas po ng paliwanag dyan, si Tito Sen, sabi dito, basahin po natin. I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate. Yan ang mensahe ni Tito Sen or ni Senator Tito Soto matapos batuhin at sabuyan ang kanyang sasakyan habang palabas ng Senate compound kanina. Ganito na ba kawalang respeto at kawalang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi mga kababayan? Kasi nga naman, napakatindi nung ginawa sa kanyang sasakyan. Hinabol yung kanyang sasakyan, sinabuyan ng tubig, and then binato mga kababayan ng bote ng tubig. Ganon po katindi ang ginawa po kay Tito Sen. Kasi nga, hindi matanggap ng mga talon na nadidishit na na si Tito Sen ay pro-constitution. Pasalamat nga mga kababayan etong si Senator Bato at si Alan Peter Cayetano ang naging Senate President. Dahil kung si Tito Sen yan, susundin ni Tito Sen ang sinasabi ng saligang batas. Di po ba mga kababayan na ang Senado ay hindi dapat nagkakanlong ng pugante na nagtatago sa batas? Ngayon mga kababayan, yung mga DD-shit hindi nila matanggap na talunan sila, kaya ang ginagawa nila mga kababayan, na may personal. Di po ba? At naninira ng gamit na may gamit. Ganyan na ba ang ugali ng mga DD-shit talaga? Alam nyo, nakakahiya talaga itong mga DD-shit na to. Dahil sa totoo lang,
Kita nyo kung gaano katindi mga kababayan ng ugali ng mga yan. Kaya sa totoo lang, deserve ni Batong makulong para sa akin. In my personal opinion. Kasi unang-una, talagang kung ikaw ay gumagamit ng tao para hindi ka maaresto, ako naniniwala kung maaaresto ka din. Kita mo ba yung ginawa ni Kibuloy dati? Di ba ginamit yung mga taga-KOGC para hindi siya maaresto? Anong ending? Anong nangyari? Di ba naaresto din siya sa huli? Kaya ako naniniwala ako mga kababayan na itong si Senator Bato, darating din ang panahon niya na maaaresto siya at madadala po siya sa dahig. Kaya kahit anong gawin ng mga taga-suporta ni Senator Bato na kawalang hiyaan dito po sa ibang mga senator na pro-Pilipino, naniniwala ako na may balik yan kay Senator Bato. Ano po mga kababayan, kung ano yung ginawa ng mga taga-suporta niya, kay Senator Bato babalik yan. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan.